Magandang araw mga boss. Kung ganito yung sasakyan mo, ikaw na ang mag-change oil, madali lang naman yan. Gamit ka lang ng box wrench number 17, luwagan mo itong drain plug niya. At pag maluwag na yan, pwede mo nang tanggalin itong drain plug para patuluin mo itong langis. At pag kaunti na lang yung tumutulo mga boss, pwede mo nang ibalik itong drain plug. Tapos gamit yung box wrench number 17, higpitan mo na yan. At pag okay na, balik ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Gagamit kasi ako dito mga boss ng pure oil na langis. Yun ang gagamitin kong pang flashing dito sa makina. Pero kung wala naman kayong budget para sa pang flashing dito sa makina nyo, pwede naman patuluin nyo na lang yan. Tagalan nyo na lang para sigurado kayong napatulo nyo maigi yung langis na luma. At after ko may salin itong langis na gagamitin kong pang flashing, ipa-start ko itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang umaandar ng 5 minutes. Hindi nyo na siya kailangan pang i-revolusyon. Wala na kayong ibang gagawin. Kumbaga, hayaan nyo lang siyang naka-idle. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes na umaandar itong makina mo, pwede mo nang i-switch off yan para ma-drain mo yung ginamit mong pang flashing dito sa makina. At dahil sa na-switch off ko na itong makina mga boss, ito na nga, babalik ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Gamit itong box wrench na number 17, luwagan ko ulit itong drain plug niya. Pag maluwag na yan mga boss, kamayin mo na yan para mas mabilis yung matanggal itong drain plug. Ang diskarte dyan mga boss, para hindi sayang yung oras mo habang nagpapatulo ka ng langis dito sa oil pan, dapat pumunta ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo para yung oil filter niyan matanggal mo na rin. Siyempre naman mga boss, sa pagtanggal ng oil filter, gagamit ka ng oil filter wrench dyan. Ayan mga boss, yung gagamitin ko. Pero yung oil filter wrench ko na yan mga boss, improvise ko lang yan. Meron kasi nagpagawa sa akin na customer, masyadong mahaba yung seatbelt niya, kaya pumutol ako ng kaunti. Pero joke lang yan mga boss. Ito kasi kagandahan dito sa seatbelt na ginawa kong pantanggal ng oil filter. Pwede yan sa malalaking oil filter, kahit sa mga truck, sa mga bus, ayan ang ginagamit ko. Kahit sa mga makina ng fire truck mga boss, ginagamit ko rin yung oil filter wrench ko na yan. Dahil nga sa naluwagan ko na itong oil filter, nakikita nyo naman, kinamay ko na yan. O, diba? Natanggal ko na itong oil filter na sasakyan ni customer. Tapos, punasan nyo ng malinis na basahan itong pagkakabitan nyo ng bagong oil filter. Tapos, ito namang oil filter na bago, pahiran nyo ng oil yung o-ring nya. Para pag hinigpitan nyo na itong oil filter nyo, hindi pumilipit yung o-ring. Ito na mga boss, na ilagay ko na itong bagong oil filter, kaya gagamit naman ako dyan ng oil filter wrench para i-final ko na yung higpit. Siya nga pala mga boss, sa paghigpit naman na gagawin nyo dito sa oil filter, huwag naman sobra-sobra sa higpit. Pwede pa rin maapektuhan dyan yung o-ring. Dapat dyan yung tamang higpit lang. Pag okay na, balik ka na ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Siyempre naman, punasan mo muna itong oil pan mo gamit yung basahan, tsaka mo ngayon ilagay itong drain plug nya. Pag naipakapit mo na yan dito sa thread nya, gamitan mo na ngayon yan ng box wrench na number 17. Higpitan mo na yan ng maayos. Tapos, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo para magsaling ka na ng langis. May nakaredy si customer na 6 liters. Pero, hindi mo isasalin lahat yan mga boss. Dahil sa meron niyang matitira. At para sigurado ka sa sukat ng langis mo dito sa makina, mas maganda gumamit ka ng dipstick. Huwag mong gagawin yung dati nilagay ko dyan 5.5, dati nilagay ko dyan 5 liters. Huwag ganon. Kasi kapag nag-chase oil ka, hindi ka naman sigurado na i-drain mo lahat yung langis dito sa makina eh. Kaya mas importante na gumamit ka ng dipstick. Ayan lang naman mga boss yung dipstick niya. Huhugutin nyo lang yan. Diba? Pag nahugot nyo, punasan nyo muna. Tapos palipas ka ng 3 minuto. Para sigurado kang nakababa na yung langis na isinalin mo, tsaka mo ngayon itusok itong dipstick para masukat mo itong langis. Pag nasa pangalawang tuldok na siya dito sa dipstick o kaya nasa F na, ibig sabihin nun full na yan mga boss. Pwede mo na ngayon ibalik itong dipstick. Tsaka mo ilagay yung engine cap, pa-start mo yung makina. After ng ilang minuto, switch off yung makina. Bunutin mo ulit yung dipstick para masukat mo yung langis. Pag kulang, magdagdag ka. Magkukulang talaga yan mga boss dahil nga sa yung oil filter, papasukan pa yun ng langis. Kaya dapat, expected nyo na yun. Switch off ko na itong makina mga boss dahil papalitan ko naman ito ng fuel filter. Sa pagpalit naman ng fuel filter nito mga boss, madali lang naman yan. Gagamit ka muna dyan una ng Phillips screw. Kung makikita nyo mga boss, dito sa fuel hose nya, meron niyang dalawang fuel hose. Luluwagan nyo lang naman yung mga clamp nyan. Hindi nyo kailangan tuluyan tanggalin yung mga clamp nyan. Luluwagan nyo lang.
Dahil nga sa pag naluwagan nyo na yung dalawang clamp niyan, ang gagawin nyo lang naman, itutulak nyo itong fuel hose nya pababa. Ayan mga boss, katulad ng ginagawa ko, itutulak ko lang pababa itong fuel hose. Kadalasan mga boss, itong fuel hose tumitigas na yan sa tagal, kaya minsan gumagamit ako dyan ng matigas na bagay para maitulak ko pababa itong fuel hose, para hindi ako mahirapan sa pagtanggal nitong fuel hose. Tapos gagamit ako dyan ng box wrench sa number 12 para maluwagan ko naman yung dalawang bolt dito sa fuel pump filter assembly ni customer. Nakabracket kasi yan dito sa body nya, kaya kailangan matanggal mo itong dalawang bolt dito sa fuel pump filter assembly para ma-pull out mo yan. Ayan mga boss, natanggal ko na yung dalawang bolt. Meron ka pang tatanggalin dyan yung socket wire nya mga boss, kasi may sensor itong fuel filter. I-press mo lang yung socket wire tsaka mo hugutin. Tapos gamit ka ngayon ng pipe wrench para matanggal mo naman itong sa sensor nya mga boss. Luwagan mo lang yan, tapos pwede mo na yung kamayin para mabilis mo matanggal. Tapos gagamit ako ngayon dyan ng fuel filter wrench mga boss. Ayan din yung ginamit ko kanina mga boss na pinangtanggal ko dito sa oil filter nya nung mag-change oil ako. Same procedure lang din mga boss, duluwagan mo lang itong fuel filter nya dito sa upper pump, pakaliwa ang pihit. Pag maluwag na itong fuel filter, pwede mo nang gamitan ng kamay mo yan para mas mabilis mong matanggal itong fuel filter dito sa upper pump nya. At dahil sa natanggal ko na itong fuel filter, ikabit ko na ngayon dito mga boss yung bago. Siyempre naman dapat pinunasan mo itong upper pump kahit papano. Tapos yung kinakabitan mo ng fuel hose, hanginan mo rin siya. Tsaka mo ngayon ilagay na itong bagong fuel filter dito nga sa upper pump nya. Sa paghigpit itong fuel filter mga boss, kinakamay ko lang yan. At pag nahigpitan ko naman na yan dito sa ilalim ng fuel filter mo, ayan mga boss, nandyan yung o-ring nya or gasket. Tanggalin mo yan dahil nga sa linisan ko muna itong fuel filter sensor nya. Tapos itong lumang o-ring nya, tatanggalin ko yan dahil nga sa ipapalit ko naman dyan itong bago na o-ring nya. Siguraduhin nyo lang mga boss na itong o-ring nya, ay ilapat nyo siya ng maayos dito sa fuel sensor nya. Tsaka nyo ngayon ilagay na yan dito sa fuel filter nyo. Sa paghigpit naman dito sa fuel filter sensor nya mga boss, gumagamit ako dyan ng pipe wrench. Masakit kasi sa kamayan mga boss pag hinigpitan, kaya gumamit ako dyan ng pipe wrench. Pero sa paghigpit naman na gagawin nyo, dapat yung tamang higpit lang, wag naman sobra-sobra. At kung sa palagay mo tama naman na yung pagkakahigpit mo, pwede mo na ngayon ibalik itong fuel filter assembly mo dito sa dati niyang position. Sa paglagay ng fuel filter assembly nyo mga boss, unahin nyong ilagay dyan itong socket wire sensor nya. Wag nyong kalimutang i-connect yan mga boss. Tsaka mo ngayon ilagay na sa bracket nya itong fuel pump filter assembly mo. Tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong dalawang bolt na number 12. Pag naipakapit mo na yung dalawang bolt sa thread nya, pwede mo na ngayon gamitan ng box wrench yan para mai-final mo na yung paghigpit dito nga sa dalawang bolt. Tapos pwede mo nang ilagay yung isang fuel hose na galing sa tangke. Alin ba dyan sa dalawa na fuel hose mo? Bombahin mo itong upper pump, tapos itapat mo yung daliri mo dyan. Kung saan dyan yung humihigop mga boss, mapapansin mo, dyan mo ilalagay yung fuel hose na galing sa tangke. Ayan mga boss, nakita nyo, nagmarka yung bilog, di ba? Ayan sa daliri ko. Ibig sabihin, yan yung galing sa tangke na fuel hose. Ayan yung humihigop. Kaya naman itong fuel hose lang muna na galing sa tangke ang ilalagay ko dahil nga sa magbi-bleed pa ako mga boss. Nakita nyo naman nung nilagay ko itong fuel filter, wala yang laman na diesel. Kaya dapat bago ko i-start itong makina, puno yan ng diesel para yung hangin dito sa fuel filter lumabas. Mag-bleed na ako mga boss. Ganito lang naman gagawin nyo dito sa ibabaw ng upper pump nyo. Di ba may binobomba dyan? I-pump nyo lang ng i-pump yan mga boss. Hanggang sa maramdaman mo, dahan-dahan ang tumitigas yung pagbomba mo dito sa upper pump. Tapos may lalabas na dyan na diesel. Sa unang paglabas ng diesel mga boss, meron niyang bula. Pero pag buo na yung diesel na lumalabas, gaya yan mga boss, buo na siya, parang yung tubig mo na sa gripo. Ibig sabihin yan mga boss, wala nang hangin itong fuel filter mo. Pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang fuel hose. Pag naisalpak mo na ng maayos itong fuel hose dito sa upper pump nya, gamit ka na ngayon ng Phillips screw para ma-final mo na yung higpit dito sa clamp nya. At pag okay na, check upin mo ulit itong upper pump nyo mga boss. I-pump mo ulit yan. Pansinin mo na dapat titigas yan pag binomba mo. Ayan mga boss, hindi ko na siya may diin. Ibig sabihin, walang singaw yung pagkakagawa mo dito sa dalawang fuel hose. Kaya pwede mo nang i-start itong makina. Di ba mga boss, okay na siya. Umi-start na itong makina. Switch off ko ulit yan. Tapos i-start ko ulit itong makina.
At dahil sa okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kung okay lang, palike na rin. Maraming salamat.